moments later. Hi guys, magandang araw sa inyo. So, ngayon is Tuesday, October 6. Namalingki kami ng asawa ko dito sa may Butcher's Block. Tapos, yung ano dito, pamamalingki po namin dito guys is kuminsan weekly, depende pag sa ano, weekly kami namamalingki. Tapos, ngayon, nung pumunta kami dito sa Butcher's Block, karne pa lang yung binili namin, like ham, pork belly, mga buto-buto ng baboy para pag sinigang, pork sinigang, mga adobo, mga ganon. Almost 100 yung binayaran po natin. So, nakakagulat kasi dati-dati hindi ganun talaga yung bill na binabayaran ko tuwing namamalengke. Pero ngayon, karne lang yun guys, tsaka parang good for 2 weeks namin yun kung ano, hindi naman kami lagi nagkakarne, alternate lang yung ginagawa ko. Good for 2 weeks po namin yon kasi kung minsan karne, isda, gulay, karne, ganun. Hindi talaga kami straight na nagkakarne. Then pagkatapos nun, dumaan lang kami dito sa Tim Hortons, nagkapi-kapi lang kami ng asawa ko. So ngayon is pauwi na po kami sa bahay. Gagawa na lang po tayo ng mga daily vlogs natin, yung our daily life here in Canada, para sakaling ano, magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga ginagawa po namin dito tuwing day off po namin. So, update ko kayo mamaya guys kung ano yung mga pinamili ko. Tako sa inyo guys yung way namin papuntang bahay, pero iikot ko pa rin kayo guys. So, ayan yung ano namin, highway. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, dito po kami sa British Columbia, Port St. John, Canada. So, ganyan yung mga bahay dito guys. Yung malalaking nakikita nyo guys, Jescoday, ang mamahal ng mga ano yan, mga presyo. Aabot din ng mga ano, 500 to 600 plus yung mga ganyan. Depende pa yan guys kung mga bago pa yung mga ano yan sa loob. Kung fully furnish or mga newly built yung mga ano nila yung sa loob, mga bagong mga modernong bahay, depende pa yan. So, pero mura-mura na po yan guys, kasi compare naman sa ibang province, aabot ng milyon ang bahay. So at least dito, kung gusto nyo makamura, mga ganyang bahay guys, ganyang mga bahay, ano, ranges from 550 to 600. 5 to ano na yan, 4 to 5 bedroom, mga ganon. So ayan, hindi ko na masyadong i-closer kasi baka mamaya may makakita, sabi nila bawal. Itong bahay na to guys, oh, ang ganda yan. Ganitong mga bahay dito, mga pangmayaman lang, pang ano, pang maraming pera, mga malalaking family, maganda po yan yung mga malalaking bahay. At syempre kung malaki-laki din yung pang down payment nyo, ayan din, yan, isa din to, ayan guys, diba, parang subdivision. Bibili tayo nito po. Sabi nitong asawa ko, bibili daw kami bukas ng ano, ganitong bahay guys, yan. 10 bedroom. Baka ano daw, mamaya na lang daw kami bibili. Ayan, ang gaganda guys, oh. Pero ang gaganda din ng presyo syempre. So guys, itong harapan namin, condo unit po yan. So kung mga ganyang condo unit guys dito, depende po yan kung ano yung sa loob nila, kung fully furnish, mga ganon. Aabot din po ng 245,000. Yung isang unit lang po yan guys, ha, or 220,000 per condo unit pag mga ganitong style. Pero yung ibang condo unit na hindi magarbo sa loob at hindi masyadong moderno sa loob, mga ano lang, bibigyan ko kayo ng approximately lang mga 180,000
below. So, ayan, ito, mga condo unit to mga to guys. Ayan. Kung wala pa kayong sapat na pang down payment or okay muna kayo sa condo dahil konti lang po yung anak nyo o isa lang yung anak nyo, depende po yun sa preference nyo. Pwede rin kayo sigurong condo, at least maliit yung mortgage. So ayan, pero maganda rin sa condo kasi pagdating sa winter hindi ka na kailangang mag ng ice sa labas at wala ka nang babayaran mga PNG, yung mga basura, kung ano man dyan. Wala akong idea pagdating sa kasi sa ngayon kasi nakatira kami sa condo guys, kaya yun. Ayan yung mga dito. Then itong na to guys, itong condo na to malapit sa school ng elementary, yung Murray, Margaret Murray Community School. Ayan, kung nakikita niyo yung orange na na yan, brown na school ng mga elementary. Tayo sa may mga townhouse naman to. Tapos ipapakita ko yung mga to, townhouse naman to guys. Yan, townhouse dito sa amin. So wala akong idea dyan kung magkano yung mga price ranges nila. Kung pwede rin uupa din dyan, mga 1.5, 1.7 ganon, depende pa rin sa. So ipapakita ko din sa inyo guys yung sa amin. So sa ngayon nakatira po kami sa condo unit, 2 bedroom and 2 bathroom. So binabayaran ko po yun ng mortgage. So nakakuha po tayo dito, nakautang po tayo ng condo unit dito sa Canada guys. So ito yung building namin. Ayan, ito yan, ito yung building namin sa condo unit. Nasa first floor po kami sa corner. So ayan, dito na po tayo. Dito na po tayo sa bahay. So ipapakita ko sa inyo yung pinamili po namin. Bili po namin sa Butcher's Block. Ano to? 1 dozen. Hindi pala 1 dozen to. 2 dozen pala to. Kasi 24 pieces. 12.50. 12.50 yan guys. Tapos nakabili din kami ng ulo ng ulo ng baboy. Yan. $8 yan guys. Hindi pala ulo ng baboy, sorry. Tainga ng baboy, pang sisig. Tainga ng baboy. So bumili kami ng isa. Dalawa pala kinuha ng asawa ko. Ayan. Tapos itong honey ham slice, $6 siya. Tapos ito yung hotdog na gustong-gusto ko doon. Hindi ito maalat guys, kasi may nabibili ako dati na sobrang alat, pero ito hindi siya maalat. Then ito yung nabili po namin, spare ribs. Mostly ginagawa namin dito is sinigang, ganon, tsaka adobo. So spare ribs na sweet and sour cut, $13 yan guys. Then chicken thigh, $9.86. Then ito yung pork belly, $14 gan, 14.71. So pork belly. So ang gagawin ko dito i-slice ko ng pang prito o pang minudo, ganun. So ito yung mga pinamili po natin sa ngayon. Good for 2 weeks po namin to. Kasi hindi naman kami everyday na nagkakarne. So, ito naman yung giniling na beef. Beef giniling. So, $16. Imagine nyo guys, ito $16 na. Before, hindi to aabot ng 16. So, total nito lahat guys, almost 100. Kasi 94.71. So, ayan guys.